Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa pagbablog. Kagagaling ko lang yan guys last week. Sa Sabik tayo last week. So balik tayo ng workshop. For the meantime wala tayong gaano schedule, kaya microwave ulit tayo. Replacement ng transformer, yung high voltage transformer, sunog siya, nasunog. So yun muna guys, at welcome back again sa ating YouTube channel. What's up guys? Minomaster ulit MCS 10TS SA yung model nya, production P200 72219. Yun yung gagawin natin ngayon, pagpapita natin ang transformer guys. Yan guys, oh, sunog yung transformer. Ito yung high voltage transformer natin, sunog siya. So hopefully yun lang ang problema, at saka yung ilaw dito pala busted. Yun lang. Tapos yung fan motor medyo maingay, so lilinisin lang natin kasi under warranty to guys. Priority kasi yung mga under warranty na unit, kailangan ma-refer ka agad. Check muna natin guys yung yung high voltage transformer nya, kung dito yan. Gamit tayo ng analog tester. Yan. Ang gamit natin tester ngayon ay Sanwa YX360 TR. Yan yung gamit natin. Lagay natin sa times 1 pag testing natin ng high voltage transformer. Ito yan guys, pag-testing nito ng high voltage transformer. Yung isa, diba 3 wires yan? Diba 3 wires yan? Ito yung input nya, yung 220 input. So meron tayo ditong high voltage na lalabas dapat. So 3 wires.
Ito yung pinakang high voltage niya, konektado sa high voltage capacitor at saka sa rectifier. Yan. Apektado yan kasi carbon yan eh. Yung isa kasi, may mga spot-spot. Ito akala ko matatanggal. Carbon yan kasi pag carbon, mag-i-spark yan pagka gumana yung microwave. Isang posibilidad din yun na tumataas. Pwede. Saka mag-i-spark yan, makikita mo doon sa loob. Yung isa kasi, basag pa na rin doon. Ayun na mga iba dyan. Tapos ito guys, yung isang ano ng tester, kahit positive or negative, walang problema yan. Kasi transformer lang naman to, easy. Yan, nakakabit dyan, di ba? Hindi tayo nakikita pala eh. Yan. Yan, di ba? Nakakabit dyan, dalawa. Yung isa, konektado rito sa wire na ito, yung high voltage. Tapos yung isa, ikabit natin sa body ng transformer. Makikita nyo, gagana yan, naka-time is 1 yan. Pero magpuproduce kasi siya ng high voltage. Yan, battery lang yan, pero nakikita nyo, di ba, tumataas. Tapos i-spark yan pagka tinanggal nyo. Yan, yan, ibig sabihin yan, okay yung transformer mo, yung high voltage. Tapos guys, ito naman yung ating high voltage rectifier yan, diode kung tawagin. Pero marami kasing term, rectifier or diode, high voltage yan. Ngayon, ang pag-test nito, gamit pa rin tayo ng analog na tester. Dito natin ilalagay sa pinakamataas na setting. Yan. Dito sa pinakamataas yan. Yan natin ilagay. Yan yung pinakamataas na setting. Tapos, ang mangyayari, hindi mangyari. Mangyayari pala ganyan. Ito. Nakikita nyo pa rin. Ito kailangan na ng polarity rito. Positive, negative. Yan. Diba? Negative, positive yan. Nangyayari yan. Tingnan mo, gumagala ito. Yan. Okay yan. Buo yan. Pagkaganyan lang. Ano yan eh? 200... Hindi. 200 to. 200 mega ohms pala yun. Mega ohms. Pagka baliktad, wala siya. Wala siya. O pag baliktad, di gumagana yung pointer, di ba? Yung pointer dito, hindi gumagana. Sabihin, walang leak. Nagano kasi ito eh. Pagka nagli-leak din yan, yung high voltage. Ang possible cause no, halimbawa, ang mga nagli-leak doon, pag may leak tong diode, siya, malakas ang ugong ng microwave. Ito guys, yung natin, yung tinatawag nating high voltage capacitor naman. Yan. Baliktad pala eh. Kabaliktad siya. Baliktad rin natin. Yan guys, yung yung high voltage capacitor to guys. Yan 1.5 microfarad only, 1.05 microfarad plus 3 minus 3%. And siya, 2100 volts AC yung capacity niya. Ngayon, gagamit tayo ng panibagong tester naman, yung Fluke. Gagamitin natin para sa pag-testing naman ng capacitor. Gamit tayo ng Fluke. Kasi itong Fluke na ito, ang kagandahan nito guys, may siya, may pan-testing talaga ng capacitor. Ito yan yung Fluke natin. Magandang classic tester. Hindi ko lang alam kung makita nyo kasi sobrang naluluma na yung capacitor niya, ohms, diode, lahat, millivolts, milliamperes pa yan. Dito may milliamperes din lahat.
kompleto ito lahat eh. Malabo na lang kasi luma na rin. Luma na to, parang yung gumagawa lang luma rin. Isit natin ang ano, di ba? 00 yan, MF. Yan, microfarad. So, paglabas natin ito, dapat lalabas yung ano, yung kung ilang microfarad yung capacitor. Yan, test natin. Walang polarity ito guys. Okay pa to kasi 1.07 yung ano niya, yung microfarad niya. Ayan guys, oh. Baliktad na naman kasi nakabaliktad pala yung camera. Sada. Ayan, yan. 1.0 1.077 microfarad. So walang problema, okay pa yung capacitor niya. Hopefully guys, transformer lang kasi yung ito yung rectifier, capacitor is okay. I have to check the magnetron for me. Yung guys, ano, magnetron natin, hindi natin mag-testing to ng ano, ng tester natin to pero lagi siyang 0. So i-visual ano natin, visual inspection. Lagi siyang 0 kasi pag magnetron kasi ito. Tinatawag natin magnetron. Ay, shoutout nga pala doon sa nag-subscribe sa atin na ano, taga Yambo. Maraming salamat sa iyo guys dyan. Mga minsan, bisitahin ka namin dyan at kami mga alimasag din sa Yambo. Maraming alimasag sa inyo guys eh. Mas maraming alimasag dyan kaya pupunta kami dyan para mga alimasag. Ito yung guys oh. Yung magnetron natin, this looks like okay pa naman. Aso marumi. Tapos ito medyo siguro parang ano to eh. Dito kasi lumalabas yung ano natin, yung high voltage. Yan. So itatry natin guys kung okay pa to. Kailangan itry natin ng manual. Actual pala, actual. Saka may ano siya, mayroong thermal cavity rito na pag sobrang init ng magnetron nagka-cut off siya. Parang overload protector kung ano man. Ano nangyari? Si grabe alikabok. Hindi yata ito nilagay nung may-ari sa labas ng bahay niya eh. Bakit grabe alikabok dito? Hugasan. I-install na natin guys yung ano, yung parts niya. Matesting natin kung garanti sabog.
Sunog ang transformer nito. Sunog. Guys, yung transformer natin hindi parehas yung mounting kasi ito para ito sa unit na to eh. Modified lang ba? Ano tayo ng screw, nagbago. Modified ng mga ball. Natin guys kung buo pa yung yung transformer yung magnetron kasi dun sa nozzle na yun dun lumalabas yung plasma niya yung kulay siya parang blue power energy natin. Ano na? Testing natin guys kung gaano siya. Kaya nakabit ko na yung eh. Na-ready na. Ready siya. Tingnan natin ngayon kung gaano siya. Gana siya pero testingan natin kung may init pala.
namatay. Tingnan natin. Namatay at muling nabuhay. Meron pang ipis sa loob. Aba. Ayos. Toasted na ipis. Sira ang ano ito. Ang magnetron. Sira ang magnetron, guys. Palit tayo ng magnetron. Garanti sabog ang magnetron niya. Lakas ng ugong eh. Pagka natin. Meron tayo pamalit dito eh. Ha? Oo. 2 buwan lang daw. Guys, siguro yung ano niya, yung ayan, yung sa loob kasi parang sunog na. Ayan, sunog siya. Palitan natin to. Ito yung guys, bali nakatatlong palit tayo nito. Yung pang-apat buo. Hindi naman kasi mga bago yung ano namin, mga 9 amperes. Okay na yun. Oh. Okay na. So yung problema niya magnetron, transformer at saka magnetron guys, saka yung light cabinet niya, yung lamp cabinet busted. So okay na guys, tapos na, na-testing na natin. Ito yung guys, ito yung pinalitan natin, high voltage transformer, saka ito yung magnetron. So yun ang problema niya guys, ang transformer niya sunog. Ayan, sunog yung transformer. Tapos pati yung ang cause siguro ng pagkasunog nito yung ano, yung dumi. Masyadong marumi, hindi nalilinis ng customer. Grabe. So okay na guys, at yung bulb hindi na natin papalitan to kasi hindi covered ng warranty to, yung ilaw. Hindi sa covered ng warranty, kaya hindi natin papalitan kasi may bayad yun, ayaw magbayad ng customer kasi warranty ng araw, kaya hindi natin papalitan yun. Magagamit naman nila yan kahit walang ilaw. So yun muna guys, at tapos na at atin ang buong isasarado at nang makapunta na sa ibang schedule. May schedule pa kami guys sa labas. Okay, sige. Kabila.
Final testing tayo guys. Kasara, testing uli natin. Yan. Lagyan natin ng tubig. Seconds. Lagyan natin ng 20 seconds. Okay.